mag-move on dun sa kanilang mga career. Okay, so as na-mention nga kanina, a while ago ni Brother Mike is, my current position ko is Production Area Manager of Moog Controls Corporation. So considering that currently 3 years ako sa position ko ngayon as Production Area Manager. And then hindi ko siya na-attain ng ganun lang kadali yung position na yun. So matindi rin yung pinagdaanan ko nung 17 years na nag-work ako sa Moog Controls. And then share ko lang din kasi before I reach yung job ko sa Moog Controls Corporation, matindi rin talaga yung mga pinagdaanan ko in terms of education. So, I graduated Electronics and Communication Engineering sa SLU. And then, I took yung course ko 6 years. So, ibig sabihin, ang engineering kasi is 5 years, di ba? So, at the middle ng studies ko is nagkaroon ako ng mga trials. So, at the middle is known is at the early stage, 22 years old, nagkaroon na ako ng eldest daughter. So, sa scenario pa lang nun, is dun pa lang sa ano na yun, syempre, naging challenge na yun. Syempre, alam mo naman yung mga, yung mga scenario, in terms, syempre, mga kapusukan, gusto mong masubukan, syempre, ano ka pa lang, bata ka pa lang. So, maraming mga journey na kailangan, marami kang makikilala. So, mga friends, and then, dun sa scenario na yun is meron ako na at early stage nagkaroon na ako ng eldest daughter. So 20 years old pa lang ako noon. So yun naging isang ano ko is okay naman na-accept ng family ko. Pero siyempre yun yung naging isang trial ko noon is kung paano ko may ano sa kanila. Paano nila ako matatanggap na considering na siyempre expectation nila nung time na yun is makagraduate muna before entering having a family. So considering yun, okay, nag-workout na yun. And then sa stage na yun, hindi naman yun yung naging reason kaya nag-extend ako. Nagkaroon ako ng circle of friends nung time na yun. So wherein yung circle of friends ko na yun is involved on mga drinkings, mga vices na kumaga talagang magliliis ng landas mo para ma-attain kung ano man yung gusto mong mag-graduate nung time na yun. And then meron akong circle of friends din nung time na yun na considering mga involvement. Actually, nasubukan ko rin talaga nag-drugs nung time na yun. So yun yung parang revelation ko nung time na scenario na to. And then yung isang naging ano ko doon, makikita nyo rin kung paano nyo ma-relate. Kasi ang dream ko talaga noon nung ang ano ko talaga is makapasok talaga ng Texas Instrument. So sa isang circle of friends ko noon, na-involve mga isa siyang family, o kumbaga son ni president ng TI. So yun nakasama. Kaya talagang very big time dating. Talagang very, talaga. Kung baga magyaya, mabilisan, malakas. So yun talaga, ang lakas talaga nung time na gusto talaga ang i-pull ng situation. So considering na nandyan yung family mo, nandyan yung guide mo, binabantayan ka nila, meron talaga mag-make talaga ng ways si Devil para at least i-list ka sa kung gusto mong marating. So, yung scenario na yun is ang naging cost, naging sacrifice ko nung time na yun is hindi ko na-miss ko yung parang 2003 na year, and then nag-extend ako ng another year since yung mga situation na yun. Okay, so yun yung naging isa dun sa education ko pa lang. So makita nyo yung effect considering na ang naging circle friends ko noon and then involved kami na gano'n is isang TI or president ng TI, and then yun. Kaya yung time na yun, makita nyo nag-reflect kung bakit nung naging ano ko, kung ba't di ako nakapasok sa TI noong time na yun. Okay, so considering yun, so in God's grace, nag-proceed nung stop na yun. Siyempre nagkaroon ng realization after. And then 2004, 2005, nag-graduate na ako ng engineering, ECE. So continuous, ano lang talagang after nun, next step back lang, consider kung magano talaga, pag-pray mo lang kung ano yung mga kailangan, mga sacrifices. And then yung 2 years na yon, kumbaga every sem talagang pinagpursigihan ko lang para at least mo-continue
And then yung sacrifices, so pinag-pray ko lang, dinedicate ko lang lahat kay Lord. So after nun, so dumating na naman, nag-graduate na ako ng Electronics and Communication Engineering. So after nun, nag-take ako ng board exam. So nung review ng board exam ko nun is nag-review lang ako dito sa Baguio. So syempre yung mga friends na yun, nandito pa rin. So nagkasama pa rin, magkakayaan pa rin normal. So syempre, graduate na, parang nagkayaan. So yung review, hindi ko na take seriously nung time na yun. Kasi mga kasama ko yung mga nandito pa rin. Although yung mga iba nasa TI, pero ako nung time na yun. So, na-miss ko again, hindi ko nakuha yung board exam at first take. So after nun, syempre, nagkaroon na naman ng realization. Syempre, hindi ganun talaga kadaling makuha yung mga bagay na kailangan gusto mong ma-attain. Okay, so after nun, nag-step back na naman. So realization na naman, hindi pwedeng ganito yung maging situation. Pinadala na ako ng parents ko sa Manila. Doon ako pinag-exam. Kasi ang assumption is yung tawag ito, yung hindi masyado dun sa barkada kasi nung time na hindi nila ako talagang ang naging assumption nila yung review center. So pinag-review nila ako sa Manila and then doon talaga may time and then yung tita ko talaga yung nagbantay sa akin. Pinantayan ka na. Doon, talagang tinutukan. So after nun, so God's grace, pumasa na ako nung board exam. Yes. So nakuha ko na rin. Oo. So after nun, so nagkaroon na naman trial. After nun, syempre pagka once nakagraduate ka na, yung maghanap ng trabaho. So considering na Electronics and Communication Engineering, syempre ang gusto mong ma-attain is field related doon. So ang ano natin is mga Globe, Smart. So nasubukan ko yung naghanap, naglakad-lakad sa Makati, sa Quezon City, pumunta ng GMA, ABS-CBN. So doon mo ma-experience talaga, napakahirap maghanap ng trabaho. Yes. So pupunta ka doon sa gate nila, magsasubmit ka. Hindi ka naman pwede makapasok immediately doon, may drop box lang doon. Lalagay mo lang yung mga resume mo. So after nun, syempre, ang hirap din talaga magkaroon ng call from them. Lalo na kung wala kang mga contact. Kasi parang yung mag-follow up yung resume, hirap naman, pull naman yung resume para at least process. So yun yung naging challenge. And then after nun, nagstay ako doon ng 2 to 3 months sa tita ko. Then bumalik na lang uli ako ng Baguio. So then dito, supposed to be, ano ko is TI. So nag-submit ako sa TI. Pero considering na naging friend ko, naging parang pariwala kami nung time nun eh. Isang anak ng president ng TI. So close namin kasi yung lahat, naging namin. So pwede ko ma-mention si Bing. Yung anak ni Bing, si Gino, saka si Gino po, alam kilala mo siguro si Gino. Siya po yung talagang naging kasama namin nung time na yun. Although, alam ko okay naman na po siya rin ngayon. And then, sina Giselle, nasa Australia naman na po sila yung mga kasama namin. Yung husband naman niya yung close friend ko nung time na yun. Okay, so after nun, bumalik na ako ng ang naging job ko lang po talaga, hindi po ako naging TIer, ang naging job ko lang doon is subcon process engineer sa PyCon Technology. Doon sa po ako PyCon. naging process engineer. So naging 9 months po ako doon and then doon ko po nakilala si Kuya Jojo noong time na yun. Si Kuya Jojo Nicolas. Siya po yung boss ko po noon. Kaya minsan nagugulat din ako kay Kuya Jojo, parang bait-bait ni Kuya Jojo. Sabi ko si Kuya Jojo, yung alam naman ni Kuya Jojo. Pero alam niya naman talaga environment pag nasa TI talaga. Pag nasa TI, parang talaga dun eh, grabe ang pressure. Siyempre. Okay, so considering yan, may mga opportunities, may nag-try na nag-pull. So ang kilala lang po talaga ni Father kasi doon is si Vice President. Kaso yung may nakakilala talaga since merong, siyempre parang doon kasama namin Gino, mga friends noon, is si Bing. Hindi rin kaya ma-pull ni kasi Vice President lang si Toots Marasigan noong time na yun. So hindi rin niya ma-pull yung application doon noong time na yun. Kasi kay Bing Viera kami may problem. So lahat kami na mga kabatch ko na mga nun is
talagang nagkaroon ng difficulty na makapasok ng TI. So nagstay na ako ng PyCon Technology for 9 months noong time na yon. And then after nun, doon ako nag-create na ng application sa Moog Controls Corporation. So ito ko na dinire-diretso yung naging career ko. And then after naman nun, siguro nag-pursue na yung career ko hanggang 2010. So continuous na yung family ko. Then yung time na yun, nagkaroon naman ng trials. Wherein, ito na doon na yung pumasok yung challenge in terms of doon sa family. So wherein, hindi kami nag-going in good terms. And then, namit na dito ako pumasok nag-meet kami ni Gia. So 2012. So yun maging trials. But hindi rin yung pinagdaanan namin nung time na yun. Siyempre yung mga situations nung ano na yun, kailangan ko uling mag-start from scratch. So meron kaming deep na talaga na mga trials na talagang in God's pinagpapasalamat namin. So hindi namin talaga na-expect na kung nasan man kami ngayon. So very thankful talaga kami ngayon. So sa kumbaga sa binigay ng Panginoon. So hindi nga namin na-expect na nandito ako ngayon sa harap nun nagsasalita. Hindi yung isang mga blessing. And then kasama namin kayo na ngayon sa Christian community. So na-realize ko rin bakit kaya ako naging Christian kung nakapasok ng Christian, na-involved kami sa CH. So parang sa Christian pala, doon pala ipaparealize ni Lord kung ano talaga yung itinulong niya, kung ano yung ginawa niya para sa iyo, para marating mo yung yung pagkakataon nito. Parang yun yung kailangan nating ipagpasalamat sa Kanya. Amen. Okay. So yun yung naging journey ko nung ano na yun. Wait lang. Sorry, walang stand eh. Ay. Gagawin ko po. Yun, along the way, yung marami tayong nadaan ng pagsubok sa trabaho at sa mga, siyempre, sa family. And then there was a time it's really hard times. And then you wanted to give up, parang siyempre darating ka na sa point, parang sunod-sunod. And then, so doon ko lang na-realize na sa Christian is hindi rin na talaga, kumbaga, hindi ka rin na-excuse sa mga trials. Kumbaga, yung trials will make you stronger para harapin pa ako ng mga pagsubok na darating sa buhay. So yun yung naging and then, looking back dun sa sinabi natin, use every trials to make stronger, and up to now, patuloy pa rin tayo natututo because for me, the real achievement is not the title or the salary. So hindi lang talaga kasi usually nung time na yon, siyempre pag bata tayo, iisipin nyo, gusto ko nang magkapera para pero yun nga, minsan be careful what you wish for, di ba? Minisip mo magkapera, pero dumating ka sa point na yun, hindi pala ganun madaling magkapera. Buti na lang wala akong pera. Once na nagkapera ka na, darating na sa'yo yung mga obligations, yung mga kailangan. Adulting na nga, tama. Okay, the real achievement is knowing God. Yung trabaho, bonus na lang yan pag dumating yung panahon. Yes! Okay, so today, I want to share these simple points. So considering yung naging natin is yung team natin ngayon is haste makes waste. So considering na haste, siyempre usually minsan nagmamadali talaga tayo marating kung ano yung gusto nating puntahan. And then considering yon, nami-miss natin, and then kung marami tayong nami-miss, and then yung sapat natin sa kapag mamadali nating marating yun, hindi tayo nakakating, so minsan napapagod tayo agad-agad. So hindi natin na-accomplish kung ano yung kailangan natin ma-complete at the right time at the right opportunity. So today I want to share yung simple points with you based on yung I have learned and grounded on sa Word of God. Okay, so yung first natin is do not build a career without counting the cost. So yung madalas iniisip lang natin yung 6-digit na sasahurin natin. Yes. 6 digit. Ay wow, 6 digit ah. 5 to 6 digit na sasahurin natin. Siyempre, iniisip lang natin, gano'n lang yung pera.
So madalas magsimula tayo and then nakikita natin ay yung success, yung sweldo. So akala natin pag mataas na yung sweldo, successful na tayo. Decimals to the Pero right. hindi pala ganun yun. Ang magandang titulo, but we forget every career with price, may kapalit ang lahat. Time, effort, yung sacrifices, ang mga kailangan natin to build yung mga late nights and even time of future. So ginigive up natin yun. If you don't count the cost from the start, madali lang mapapagod at susukot. So gano'n yung scenario. So isipin natin. So gusto natin maging engineer sa pagdating ng panahon. So huwag nating isipin kaagad yung sweldo. Paano tayo makakarating doon? So isipin natin kung paano tayo makakarating doon as bilang engineer o kaya bilang manager right now. So hindi naman necessary kaagad-agad yun makarating mo sa panahon. Kailangan mo ring i-build yung magiging skills mo. And then let it be na pagdating sa panahon, ma-appreciate nila yung mga skills na yun. At least sila ibibigay nila yung position. Rather than ikaw mismo gusto mong ma-attain yun. So along the way, hindi mo napapansin, meron ka ng kumbaga na apakan or na may miss na mga tao na supposed to be na dapat ginaid mo rin along the way para sabay-sabay kayong tumaas. Yes. Okay. Dapat. Okay, so yung as Jesus said in Luke 14 verse 28, so suppose one of you wants to build a tower, won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to make it or complete it? So kung considering yun, step back muna tayo. So assess muna natin everything. Kung kaya ba natin, kung yun ba talaga yung gusto nating i-pursue. And then, i-estimate natin kung yung mga sacrifices, kaya ba natin before you proceed or kumbaga, i-try to achieve yung mga scenarios na yun. Kasi suppose, yung minsan ng mga scenario, minsan nag-rely lang tayo na ito yung gusto kong mangyari, ito yung gusto kong ma-attain. Pero along the way, parang, ay, mahirap pala. Hindi pala ganun kadaling marating. So, mag-shift na lang, mag-iiba na lang ng ibang karir. So, ang better talaga is ma-understand natin kung ano talaga yung gusto nating marating first. Okay, and then yung second point, so ito yung passion without preparation. Passion without preparation can lead to frustration. So marami sa atin puno ng passion, masigasig, may pangarap, gustong umasenso. Siyempre yun lang natin, gusto natin may strength. Pero that is, good passion is important. Pero tandaan nyo na yung passion alone is not enough. So hindi lang basta-basta kailangan ng passion. If you have dreams but you are not willing to learn, to train, to be disciplined, or to start from the bottom, you will only end up frustrated. Kasi hindi natin iniisip na, parang iniisip lang natin lagi na madali lang makarating sa pagiging isang leader o kaya COE ng isang company, mga ganun. Hindi, pero considering yon is we need to have a great foundation para bago natin ma-attain yun. Like Yes. building, kung paano natin i-build yung career natin. So, kailangan natin talagang kumbaga assess natin yung scenario and then assess natin kung ano yung mga skills na kailangan natin to build yung gusto nating marating. So, hindi lang necessary gusto kong marating to. And then, kumbaga, we need to start yung identifying kung ano ba yung work standard na kailangan ko doon para at least marating ko yun. Para at least yun muna yung magiging guide natin. So along the way, at least may sinusod tayo kung tama ba, sa right track ba tayo. So hindi lang necessary gusto natin kung ano man yun. So maging maganda ma-set up natin yung scenario. And then, so passions give you the start, but preparation and diligence keep you going. Huwag mong madaliin ang pag-asenso. So hindi natin makukuha sa isang click lang ang pag-asenso. Learn every step, master your work, and let skills grow along with you, and then let yung skills go with on your passion. So sasabay lang sila kung saan yung gusto mo o hihilig mo.
So first, we need to build talaga kung ano yung mga kailangan natin towards attaining kung ano man yung gusto nating marating. Yes. And then yung next, point 3 is finish what God has called you to build. Yes. So, I've been in Moog for 20 years. Maraming beses kung gustong umalis yung scenario na yan. Kasi matindi rin yung pressure. Actually, sa Moog din, marami din yung mga scenarios na lalo na nung dumating na ako sa supervisory yung time na yan. So, may mga commitments, may mga kailangan ma-attain na requirements sa mga customers. And then, kumbaga once na meet mo, hindi mo na meet yung attain yung delivery requirements, siyempre mag-explain ka, mag-provide ka ng justification. Wherein yung mga stressful nights din na i-meet mo, ano kaya yung naging issue, ano yung naging concern. So immediately, dapat ikaw yung nag-attend, kami yung nag-attend doon sa line. And then paano namin siya wini-work out, yung delivery, yung production. So naging stressful din yung scenarios na yun. So kailangan mong, once na hindi ma-meet yun, mag-explain ka. So minsan meron pa yung scenario na aakyat ka pa sa mismong general manager to explain kung ano yung mga reasons kung di na-meet. Kasi sila rin yung mag-explain. Kasi yung sa ano namin doon, may bawat tier kami doon, tier 1, tier 2. Kumbaga sa escalation process. And then once ma-escalate ka sa tier 5, ibig sabihin very urgent yung part. Although, or merong mga plane on ground na kailangan namin i-service kaagad. So kailangan yon hindi para hindi kami ma-penalize. So kailangan namin ma-provide kaagad yung ano na. So minsan yun yung mga scenarios na dumarating. And then siguro yung mga realizations doon, parang siyempre pagod na ako lagi nito parang gusto mong mag-change ng ano. Pero hindi yun gusto mong i-pursue. So gusto mong i-proceed yung sacrifices mo into valuable na pagdating ng panahon, i-harvest mo. So hindi at the middle of the list, hindi bigla ka na lang susuko kasi hindi mo na kaya. Yes. So, but I realize God placed me there for a reason. Success is not just about starting something great. So it's about finishing what God entrusted to you. Kahit mahirap o matagal, kahit may mga problema, kapag alam mo ito ay para kay Lord talaga, and then pinunubay niya sa'yo, siyempre ituloy mo lang, ilaban lang. Yes. So alam mo, Amen. entrust mo lang sa Kanya na alam mong siya ay laging nasa likod mo. Para this, hindi ka laging mag-down. Kasi normally, pag nagpapakain ka lang sa stress, talagang usually bibigay lang talaga yung katawan mo nang di mo na-expect. So, now, papasalamat ako sa HCC. Ganun pa rin yung scenario namin sa Moog. Pero usually ang ginagawa namin ni Jan previously is nag-step back kami, maglalaon yun. Para at least mamasyal. Pero ngayon, alam niyo yung naging stress reliever namin pag nasa church na. Sa CHCC. Yes! Tanggal. Once na every Sunday, parang pagpasok mo ng banda, feeling mo actually nare-refresh pag nagaling ka sa church. Yes. Knowing kung ano yung sacrifice, yung mga sacrifices mo is parang ma-realize mo pag nandun ka na sa church. Minsan ma-release kung ano man yung mga lalo na pag alam mo na nandyan si Lord God para sa'yo, para gabayan ka lang lagi. Amen. So hindi mo naman pasan lahat to Minsan nga parang hindi mo na, minsan kasi talagang nasa dugo ko na minsan yung pagka-workaholic. Actually, nung mga nung nakilala ko na si Gian, 2013, nasa 2013 hanggang 2000 pandemic, nasa recovery stage kami nun. Talagang ang Sunday ko is wala talagang pahinga, talagang diretso pasok. Kasi nung time na yun may mga overtime pa ako as a supervisor. Talagang dire-diretso. And then, nakuha ko lang yung managerial position ng 2022. And then, ang managerial position is wala ng overtime. Okay? So, ang naging overtime ko na lang nung time na yun, naghahanap ako ano pang pwedeng pwede pang maging extra income. Pero hindi ako dinala ng para at least magkaroon ng extra income. Nakilala namin yung CHCC para at least yung Sunday na yun, ma-devote talaga for Kaya for now talagang yung day na binigay ng extra work, extra day na binigay ng Lord
para supposed to be kasi previous parang siguro napagod na rin yung Lord, paragi ka na nagtatrabaho. So binigay na yung time na yun, binigyan niya ako ng rest day na para at least may alat sa kanya, may assure through yung Sunday na to. So Yes. every talaga yung CHCC naging namin. And then talagang ramdam na ramdam ko ano talaga yung binigay sa na-relieve dun sa work plan. Bless tayo ni Lord. I put asset up the card. Okay, so No, just get the things. May mga things set na up ba ako kayo? na, set up. Ang map pala. Okay lang, go lang. Dadaan lang yan. So, about finishing God's is, kahit mahirap yung sinabi ng ano, continuous lang. So, in Corinthians 15 verse 58, it says, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." So, Amen. trust lang natin sa Kanya kung ano man yung pinaghihirapan natin ngayon. Okay, so whatever you do, whether big or small, do it with all your hearts, as working for the Lord is not for the people, it's just for people. And when God calls you to build something, finish it, because your faithfulness in the process is what matter most to Him. Yes. So ituloy lang natin. So be faithful na kahit may mga trials, wag nating i-burden yung mga trials na yun. So that's kumbaga challenge lang yun para step up pa natin yung faithfulness natin sa Kanya. Na siya yung mag-accomplish nung gusto nating ma-attain. Pagdating ng pan. Okay, so the presence of trials, so considering yung mga naging trials ko dun sa mga ano na yun. So parang ito yung naging realization ko is the presence of trial is not an absence of God. Usually kasi Yes. minsan iniisip natin, parang wala naman si Lord, para at least parang gabayan ako, parang supposed to be going smooth lang, syempre yung scenario. But it is often the setting where His presence and power become most evident. So doon natin makikita na doon sa trial is talagang nandun yung Lord. Kasi kumbaga, kung wala siya, ang kalalabasan dapat doon talaga is total failure. Pero binibigyan lang niya yung trial para at test kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Yes. So, and then, hardship is a natural part of human existence, but spiritual teaching across traditions emphasize that challenge season serve as a deeper purpose than simply suffering. Okay, so the Christian life is not the absence of trial. So yung naging realization ko nung time, the Christian life is not the absence of trial, but the presence of Christ in every trial. So expect natin. Yes. So sa every trial, hindi remember ko rin yung naging preaching ni Pastor noon na hindi minsan pa nga yung mga lalo na yung mga Christians yung pa talaga yung Yes. talagang wini-work ni devil in terms of kasi sabi nga nila nagdo-double time sila pag nakikita nilang ang lakas ng faith mo sa Panginoon. So Yes. mas nagdo-double time sila parang I-attack. so hindi tayo excuse as Christians. So mas more pa tayo doon. So mas lalong yung mga trials mas dapat mas pinapatindi pa natin yung natin. Yung faithfulness natin sa Kanya. Amen. Amen. Okay, so to end this, let me leave you this. So your career is important, but it is not your life. Your job is just a tool that God uses to grow you, to provide you for you and to bless others. But the real success, the real achievement is knowing God, walking with Him, and letting Him shape you through every step of your journey. Amen. Okay? Thank you, everyone. Thank you.